Hello, magandang araw. Meron akong i-discuss na isang bagay tungkol sa aral na parte ng mensahe ng Raelian Movement. Babasahin ko lang naman to. Medyo mahaba-haba to, kaya tara simulan na natin. Okay? Isa sa mahalagang mensahe sa Raelianism ay ang maintindihan natin ang tunay na kahulugan ng salitang Elohim. Alam nyo, malalim at napaka-misteryoso ng kahulugan na Elohim at kung saan sa kasalukuyan kapansin-pansin na hindi tugma o mali yung mga nangyayaring pag-uugnay o paglilink ng paniniwala natin ngayon sa tunay na mga lumikha talaga ng buhay. Ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Elohim ay isang salitang Hebrew. Kung religious ka o mahilig kang mag-research at magbasa ng Biblia, malamang nabasa o narinig mo na ang salitang Elohim. Ang word na Elohim ay mababasa sa Biblia, pero hindi sa English o Tagalog version kundi sa wikang Hebrew, lalo na sa mga sinaunang Jewish manuscript gaya ng Torah o Tanakh. Ang Elohim ay translation word sa English ng God. So kung isasalin mo ang Elohim mula Hebrew to English, ito ay God o sa Tagalog ay Diyos. At alam natin ng halos lahat sa atin na kapag binanggit ang salitang God o Diyos, ito ay tumutukoy sa isa lang, isang Diyos, isang lumikha ng mga bagay, siyang Diyos na kinikilala ng mga nagdaang propeta. Isa, which is singular, wala nang iba. Iyan ang alam ng karamihan at iyan ang palaging turo sa atin. Pero ngayon, sasabihin ko na iyan ay isa sa maling translation sa Biblia. Hindi lang siya basta mali. That is the greatest mistranslation ng mga scholar na nagsalin ng word na Elohim. Mali ang nangyaring mga pagsasalin. Dahil ang salitang Elohim ay plural form, pangmaramihan, plural, hindi po siya isahan o singular. Medyo controversial itong topic natin kaya humanda kayo. So ngayon, ito. Ang word na Elohim is grammatically plural. Ang Il sa Elohim ay tumutukoy sa singular God and it represents a powerful or powerful being. Then, ang kasunod ay vowel at yung hunlaping im sa hulihan ng Elohim ay nagsasaad ng plurality ng word o noun na Elohim. Kaya malinaw po na ang salitang Elohim ay tumutukoy sa pangmaramihang entidad o mga persona. Higit siya sa dalawa at hindi yan pang-isahan, okay? Pwede nyo nang i-search sa internet for confirmation para mas malinaw, no? Alam nyo ba na halos 3,000 times na nabanggit ang Elohim sa Old Testament? Nakakapagtaka yun, no? Nakakapagtaka kasi parang nakakaintriga na thousands of times na nabanggit ang Elohim sa Biblia, pero itinuturing nila itong singular depende sa context, especially kung ang pinapatungkulan ay ang Diyos ng mga Israelita. Yung plural form na salita ay ginawang singular sa iba't ibang wika o salin. Pero may ilan ding salin ng Elohim kung saan literal na tumpak din naman. Gaya halimbawa ng with S sa hulihan kung ang salin ay English. Tama yon. Pero take note, ginagamit lang yan tumpak na translation kung ibang mga Diyos ang pinapatungkulan at hindi ang nag-iisang Diyos na mga Jews o Israelita. Diba? Hindi ba bias yon? Kung magbabasa kayo ng Biblia, mapapansin nyo na mayroong capital letter sa unahan ng salita. Kahit sa katunayan ay wala namang format ng big at small letter sa Hebrew alphabet, gaya ng God with capital G. Ganon. Magkaiba. Sa makatuwid, ang salin ng word na Elohim ay kumporme kung ito ba ay sa mga Hudyo o hindi. So kung hindi tumutukoy sa pinaniniwalaan ng mga Hudyo, ito ay literal na nagiging plural, maramihan. Ang tanong, bakit ganon? At paano nangyari? Ito'y may kinalaman sa tinatawag na covenant sa pagitan ng Diyos na pinakamataas at sa mga tao, mula kila Abraham hanggang sa panahon pagkatapos ng Exodus. Isa siyang kasunduan, at ang kasunduang yon ay si Yahweh lamang o ang pangalan na tetragrammaton na YHWH
Siya lamang ang dapat nakikilalanin at sasambahin at susundin ng mga tinatawag na chosen people, which is mga Israelita o Hudyo. Wala nang iba. Napatibay lang ang utos na yan noong nasa Canaan na ang mga Israelita na pinalaya mula sa Egypt. Yan po ay mababasa sa Book of Deuteronomy at diyan nagsimula ang monotheistic religion. Gayunpaman, alam nyo, meron kasing council o divine council na tinatawag. Mayroon itong hierarkiya o structural. Mayroong nasa itaas at nasa ibaba. At may mas malawak ang sakop at mayroong limitado lamang ang nasasakupan. Mayroon din na makapangyarihan at pinakamakapangyarihan. Ito ang katotohanan na hindi maikakaila in terms sa mga pinaniniwalaang Diyos. Pero, bago pa man naging monotheistic ang mga Hudyo o Israelita na bahagi noon ng Canaanites, ay may mga kinikilala na talaga ang mga ito na iba't ibang Diyos gaya nila Il, Asherah, Baal at iba pa. Marami sila. Isa itong pantheon of gods at sila ay nanggaling sa itaas o langit. Siyempre, hindi yan inimbento o bunga lang ng imagination ng mga sinaunang tao. Literal na nag-exist itong mga Diyos at malaki ang naging tulong nila sa mga tao noon kaya sila sinasamba at sinusunod. Mababasa ang kwentong ito sa Ugaritic text na natagpuan sa ancient city of Ugarit. Sinasabi na malaki ang kaugnayan at pagkakahawig ng mga Diyos at kwento nito sa Biblia. Interesting ba? Saka alam nyo ba na may matibay na ebidensya na yung Supreme God pala ng Canaanites na si Il ay pareho lang ng Diyos na si Yahweh? By the way, hindi ko na i-discuss o isasalaysay yung kwento, pero ipinapakita dito na si Yahweh at si Il ay tila iisa lang. Ngayon, sa kabila ng pagkakahawig ng dalawang kwento, ang Canaanite gods ay itinuturing lamang na mythology at ang Biblia hindi. Ngayon, kaya ko nabanggit ang mga ito para ipakita sa inyo na totoo ang existence ng maraming Diyos at meron silang divine council kung tawagin at si Il ang pinakamataas sa lahat. Then, pagdating sa kwento ng Biblia, si Yahweh ang pinakamataas o pinakamakapangyarihan. Wala rin itong pinagkaiba sa mga kwento ng Sumerian tablets na sila Enki at Enlil ang pinakamataas kung saan depende sa kanilang hawak o nasasakupang lugar. Sa madaling salita, may mga sinaunang tao na imbis ang pinakamataas ang dapat sambahin at paglingkuran ay iba. Mga local deities sasabihin nating hindi naman sobrang taas ng posisyon yung silang madalas na sinusunod nila o ng mga tao. Insulto yun sa kataas-taasan. Iyan ang punto. Kumbaga, sa analogy, ako yung pangulo ng bansa under of the national government at yung mga kinikilala at sinusunod nyo ay mga leader lamang ng mga local regions. Nasa ilalim lang din sila ng kapangyarihan ko. Pero, bakit nakikinig at sinasamba nyo sila kaysa sa akin? Insulto yun kay Yahweh. Dahil ipinapakita nito na parang natila walang respeto at parang itchapera lang si Yahweh sa kanila kung gayon, diba? Kung saan silang mga tinatawag na chosen people. At kung saan si Yahweh ang Diyos at ang gumabay mula kila Abraham, Isaac, Jacob at hanggang sa mapalaya sila sa pagkaalipin sa Egypt. So dahil doon, mayroong covenant at kautusan na huwag na kayong sasamba sa iba pang mga Diyos. Ako lang ang sambahin nyo dahil ako ang pinakamataas at ang Diyos ng inyong mga ninuno. Diyan ngayon nag-ugat ang paniniwalang monotheism. Ibig sabihin ay iisang Diyos lang mula polytheism to monotheistic religion. Then, sa paglaon, nagkaroon naman ng ideya at turo sa Biblia na si Yahweh lang ang Diyos. Wala nang iba pa. Kumbaga, peke o hindi na tunay na Diyos ang ibang mga Diyos. Pero para sa akin, mali yung ganung narrative. Dahil sa simulat sa pool, ina-acknowledge na ng Biblia at ni Yahweh na totoong may ibang mga Diyos. Yun nga lang ay hindi kapantay sa estado ni Yahweh na nasa pinakamataas na posisyon. Kumbaga, hindi ko pwedeng sabihin sa iba na ako lang ang tunay na tao. Dahil tao rin naman siya at tao rin naman sila. Kaya yung tala na si Yahweh lang ang totoong Diyos, mali o fabricated. Mali yun. Ibig sabihin lang nun na ang mga teksto na kasunod na aklat sa Biblia ay bias at tila
at tila minantikaan ang mga personal na pananaw ng mga nagsulat. Kaso sa narrative na yan, dahilan kung kaya't isiniglang maging sa Christianity at Islamic yung belief, yung paniniwala na iisa lang yung Diyos at wala nang iba. Mali yun. Pero take note, bilang paglilinaw, yung utos na si Yahweh lang yung dapat sambahin, ay sa mga Hudyo lang naman yung sinabi. Hindi po para sa lahat, okay? Anyway, ang authenticity ng Biblia ay napakalabo. Sa mga nagsasabi na accurate daw ang mga kwento ng Biblia, hindi. Oo, hindi. Dahil sa katunayan, gaya na nabanggit kanina, ang Biblia ay halos fabricated at misinterpreted. May mga bahagi at salita na malayo sa tunay na realidad o kasaysayan ng pangyayari sa nakaraan. Gaya ng nasabi ko, minantikaan ang mga personal na paniniwala. Ang Biblia ay produkto ng tinatawag na oral tradition. Ano nga ba ang oral tradition? Ito yung mga ipinasapasang kwento, mga aral o experience sa pamamagitan ng salita. So, ang tanging imbakan ng impormasyon na ginawa para ma-preserve ang nakaraan ay isip at bibig lang ng tao, hindi sa pamamagitan ng sulat. Parang chismis, no? Alam nyo ba yung chismis na noong 1973 ay may ganitong naganap? Ganon. Ipinasa-pasa lang siyang kwento sa bawat sumunod na mga henerasyon bago isulat. Halimbawa, ang kwento sa Book of Genesis ay nangyari estimated 2000 to 1700 BCE. Pero alam nyo bang naisulat lang ang kwentong yan sa papyrus around 500 BCE? Ibig sabihin, nasa 1,500 years ang tinatayang agwat bago ito ganap na naisulat. Napakatagal, di ba? Kumbaga, mula sa panahon ngayon, kung babalik tayo sa nakaraan, ito yung mga nasa 500 CE, panahon na tinatawag na Early Middle Age. So, ano yung mga nangyari sa panahon yan? Walang naisulat. Walang tala na makikita. Ang mga kwento o yung mga nangyari ay ipinasa lang ng mga saksi ang kwento sa iba at sa kanilang mga apo hanggang sa ipinasa ng mga apo sa mga apo at ipinasa pa sa mga sumunod na henerasyon at hanggang makarating sa panahon natin ngayong 2020s, bago siya tuluyang naisulat talaga. Ganon ang sitwasyon. Ganon ang kultura noon ng pag-preserve ng mga kwento. Ngayon, maraming mga scholar at historian ang naniniwala na ito ay hindi ganap na maaasahan bilang basihan ng mga kasaysayan o historical record dahil hindi naman siya static. Hindi siya static. Ito'y obviously na nagbabago sa paglipas ng panahon, depende sa kalagayan at personal na mga interpretasyon ng mga nagkwento. Ang mga tagasalaysay o storyteller ng kwento sa Biblia ay hindi maituturing bilang neutral, lalo't alam natin na ang nagsulat ng mga early books ng Biblia ay galing sa mga sinaunang Hudyo, which is naniniwala silang isa lang ang Diyos na kikilalanin. So, dito, mahihinuha natin ang pagiging religious bias. Kaya malinaw na ang Biblia ay produkto ng mga fabricated at misinterpreted na kwento. May mga idinagdag, binawas, at talagang nabago. Lubos na nabago. Ayan, dagdag ko lang, alam nyo ba, ayon sa ilang eksperto, posible raw na ang mga kwento sa Biblia ay hango sa mas matatandang kwento mula sa mga Sumerian text na tinatayang higit 3,000 years ang tanda kaysa sa Biblia. Kapansin-pansin kasi na magkahawig ang mga kwento ng dalawa, tulad ng creation, Noah's flood, Tower of Babel at iba pa. Pero syempre, iba lang ang versyon o pangalan ng mga karakter sa kwento. At kung tutuusin pa nga, mas detalyado at malinaw na nailalahad ang mga pangyayari sa Sumerian text kumpara sa bersyon na mababasa sa Biblia. Yes, mas malawak, mas malinaw. Anyway, pagkatapos ng unti-unting masulat ng mga Hudyong pari at eskriba ang kwento, matipon ang iba't ibang mga scroll at mabuo ang mga ituturing bilang banal na aklat o tinatawag na canon. Oo, kasi hindi naman lahat ng kwento ay banal na aklat eh. Hindi lahat sa kasaysayan na totoo para sa iba ay totoo at katanggap-tanggap na rin sa kanila. Gaya na lang ng Book of Enoch, Book of Jubilees, at yung 13 books na mababasa sa Deuterocanonical. Hindi nila yan sinama. Sabi, late na raw kasing naisulat kaya hindi nasaklaw sa prophetic era at ang isa pa,
At ang isa pa nilang dahilan ay hindi rin daw tugma sa kanilang theology. Actually, marami silang hindi isinama. So ngayon, malinaw, sa parteng yan ng kasaysayan, kitang-kita ang one-sided na katangian sa side ng mga bumuo at nagkolekta ng Biblia. Hindi yun katakataka. Sa psychology, tinatawag yan na confirmation bias, kung saan kapag ang isang tao o grupo ay nagkaroon sa kanilang sarili ng buo at matatag na paniniwala, kahit totoo pa man ang ibang mga bagay na nasa harap na nila, baliwala o itsapwera lang yan sa kanila. Ganon. Diba? Medyo nagugulantang ba kayo? Then, ito na, patapos na tayo. Then, pagkatapos ng lahat ng yon, para naman raw mabasa sa Greek ang Jewish Bible, sa ilalim ni King Ptolemy II ng Egypt, ay ipinasalin niya ang mga aklat na ito. Nag-hire siya ng 70 na mga Jewish scholar, dahilan kaya tinawag itong Septuagint. Ang mga Hudyo rin ang nasa likod ng unang mga pagsalin ng Biblia. At itong mga naging batayan ng halos lahat ng salin ito yung mga naging batayan ng halos lahat ng salin sa iba't ibang mga wika, mula sa Greek to Latin, kung saan ay may ilang preserved na ancient manuscript translation gaya ng Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus, hanggang sa maglaon ay nasalin din siya sa wikang English tulad ng King James Version. Pero ang tanong ngayon, gaano nga ba katiwa-tiwala ang ginawang mga salin ng Septuagint? Hindi ba ito bias? Kasi kung sasabihin natin hindi pala, bakit singular ang salitang Elohim at hindi plural? Diba? Yan ngayon yung aalamin natin sa part 2. May part 2 pa tong video na to. Bubusisiin natin yung mga verses sa Biblia. Titignan natin kung may mga contradiction ba doon sa mga verses. Malalaman natin yon, 'di ba? At dito sa video na ito, ipapaliwanag natin na yung Elohim na naging singular, that is the greatest mistranslation talaga sa mga nagsalin ng Biblia. At alamin natin kung ano yung kahulugan ng Elohim batay sa philosophy, batay sa mensahe ng Raelian movement. So hanggang dito na lang. Salamat.